Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pangalawa sa bida o kaya naman ay supporting actor lang ang Peg. Kasama sa bumubuo ng kwento pero hindi ikaw ang bida. Kailangan pero hindi nangunguna. Yung tipong second lead at pangalawa sa importante. Pero paano kung pati sa pag-ibig, maging pangalawa ka lang? Paano kung maging sandalang ka lang niya tuwing wala ang tunay niyang kapareha? Ipagpapatuloy mo pa rin ba? Paano ka? Paano mo mahahanap ang tunay mong halaga sa kanya kung ikaw ay hanggang pangalawa? Isang kapanapanabik na kwento ang ating mapapakinggan ngayon, kabarangay. Kasama ng inyong Mr. Love Stories, Papa Dudut, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hinigpitan ko ang kapit sa kanyang dalawang kamay, Papa Dudut, at tinitigan ko siya sa kanyang mga mata. Sorry. Siguro mas maganda kung magkaibigan lang tayo. Umiling ako. Hindi, Elise. Elise, sabihin mo. Ano ang dapat kong gawin para maipakita ko sa'yo na ako ang dapat mong piliin? Mahal kita. Alam ko sa sarili ko na totoo ang nararamdaman ko, Elise. I'm serious about this. Pilit niyang inalis ang pagkakahawak ng kamay ko sa kanya. Salamat kasi kasama kita sa tuwing kailangan kita. Salamat kasi andyan ka para sa akin. Pero hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo para sa akin. I'm sorry. Napayuko ako sa aking mga narinig at unti-unti kong pinakawala ng kanyang mga kamay. Tumalikod na siya pero bago siya umalis ay iniwan niya ang salitang hinding-hindi ko makakalimutan. Sana balang araw, maintindihan mo ko, Sed. Papadudot ng lambot ang aking katawan hanggang sa mapaupo na lamang ako sa sobrang panghihina. Tumingala ako sa mga ulap na nagbabadyang umulan. Pati ang panahon ay sinasabayan ng aking kalungkutan. Ganon pala ang pakiramdam. Unti-unti akong naluha sa sakit. Ramdam ko ang unti-unting pagbagsak ng puso ko habang nakatitig ako sa likuran ng babaeng konting hakbang na lang ay hindi ko na makikita. Pero bakit gusto kong habulin siya at hawakang muli ang kanyang mga kamay? May mga naguudyok sa akin na suyuin ko lang siya at makukumbinsi ko pa rin siya. Bakit hindi man lang nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya kahit na ilang beses na niya akong nasaktan? Bakit ba gusto ko pa ring subukan? Ako po si Cedric, isang engineering student. Panganay ako sa 3 naming magkakapatid. Ako lang po ang nag-iisang lalaki. Kaya po siguro laging sinasabi ng mga kapitbahay namin na mama's boy ako when in fact ay mas spoiled naman ako sa aking lola. Hindi po kami mayaman pero kilala po ang aming pamilya sa compound na aming tinitirhan. Marahil siguro sa ugali namin na maghatid ng pagkain sa tuwing may bagong titira sa aming compound. Isa po akong scholar sapagkat kasama po ako sa basketball team ng aming paaralan. Ika nga ng mga kaklase ko ay sasabitan na daw nila ako ng loyalty award dahil sa sobrang dedicated ako sa aking pag-aaral. Mag-girlfriend naman daw ako, baka daw kasi tumanda akong binata. Sa totoo lang, Papadudot, ay ginagawa ko talaga ang lahat para nang sa ganon ay hindi ako mahirapan na maghanap ng trabaho pagkatapos kong mag-college. Kaya iwas-iwas muna ako sa mga pwedeng makasira sa aking pag-aaral. Uy tol, kumusta na? Running for cum laude ka yata. Halos hindi na kita makita sa department natin. Tawag sa akin ang tropa kong si Greg. Hindi naman tol. Talagang marami lang projects at report na kailangang i-rush.
Ikaw ba? Napatawa si Greg sa akin at sinuntok ako ng bahagya sa aking balikat. Busy ako tol. Busy mang chicks. Gusto mo sumama ka sa akin? May welcome party ako mamayang 6:00 ng gabi sa bahay. Malay mo doon mo na mahanap ang reyna mo, hindi ba? Kababalik lang kasi ni Greg dito sa Pilipinas. Sa abroad kasi siya nag-aral at isa ang mami niya sa mga admin ng university namin. Buti nga si Greg, siya yung tipo ng tao na hindi nakakalimot kahit malayo na ang narating. Pasensya na talaga tol, sabi ko sa kanya. Ilang beses mo na akong tinatanggihan Sed ha? I won't take no for an answer. Asahan kita mamaya sa bahay ha. Pangungonsensya niya sa akin. Kaya wala na akong nagawa. Okay, sige. Wala namang mawawala sa akin kung pupunta ako sa inyo at saka matatapos ko naman na ngayon lahat ng reports ko Might as well i-treat ko ang sarili ko sa konting relax time. Siguro deserve ko din naman ito na magpakasaya. Ever since first year college ako ay pinangako ko na sa sarili ko na pagbubutihin ko ang mag-aral. Kaya kailangan kong piliin ng mabuti ang aking mga kaibigan. Para nga daw akong babae sabi ng mga ka-major ko papadudot sa kadahilan ng ang lagi ko daw katwiran na itapusin muna ang aking projects bago ako gumala. Hindi kasi ako yung tipo ng lalaki na mag-e-exam na pero magwawalwal pa kasama ng tropa. I have no vices at hindi rin ako palaimik kaya I have less friends which I found suitable for my personality. Ambivert kasi ako minsan kung makipag-usap. Pero kadalasan, gusto ko ay manahimik sa isang sulok. Hey, long time no see tol Buti naman at napapayag ka ni Greg na pumunta rito. Sabay akbay sa akin ni Francis na isa sa mga tropa ko. Engineering din ang course niya. Oo, kinonsensya ako Sagot ko sa kanya. Oops! Sinong nangongonsensya? Talagang hindi mo lang ako matanggihan. Ako pa ba? Ako kaya ang paborito ng barkada. Pagmamayabang nito at nag-face bump kaming tatlo. Sila ang solid na barkada ko. Family friends din kasi kami kaya childhood friends na rin na maituturing. Nasa iisang compound kasi ang mga bahay namin kaso'y medyo magkakalayo ng konti at medyo busy sa kanya-kanyang schedule. Kaya hindi kami palaging nagkikita. Kapag umuwi si Greg galing sa abroad ay saka lang kami nagre-reunion. O ano na Sed? Meron na ba? Pangungulit ni Francis sa akin. Memoryado ko na to. Gagraduate muna ako tol at saka trabaho muna bago yan. Pagkukumbinse ko sa kanya. Why don't you look around? Maraming girls ngayong gabi. Malay mo eto na pala yung gabing magpapabago ng takbo ng buhay mo, hindi ba? Patawan niyang sabi. Hay nako, wag mo ngang pinipressure tong si Sed. Ikaw talaga Francis. Sige na Sed, wag kang aalis kaagad ha. Enjoy the party. Tumango ako at naglakad papunta sa pool. Pag-usapang love life talaga, masugid manuyo tong si Francis. Pabulong kong sabi. Tabi-tabi po, narinig kong parang may bumubulong na boses. Ano naman kaya yun? Sinundan ko ang naririnig kong boses. Tabi-tabi po, tagal naman matapos ng ihing to. Ano bang klaseng pantog to? Ang narinig kong sabi niya. Saan kaya nanggagaling ang ingay na yon? Aha! Doon sa bandang sulok na yon. Ang sabi ko naman. Sinundan ko ang maliit na hallway kung saan ay nanggagaling ang ingay hanggang sa… Sigaw naming dalawa sa gulat. Anong ginagawa mo dito? Naninilip ka no? Kabastusan niyo talagang mga lalaki. Pervert! Sabay batok niya sa akin. Abay, ang lakas ng loob nitong babaeng ito. Ang sabi ko sa sarili ko papadudot. Sino naman kasing marangal na babae ang umiihi sa garden ng isang malaking compound na ito? Nakita ko siyang bahagyang namula sa mga sinabi ko. Yun na nga Sa sobrang laki ng compound na to,
Hindi ko mahagilap kung nasan yung napakalaki nilang CR. Nakakuha pala talaga ng buwelo tong maliit na to. Uso kasing magtanong, pabulong kong sabi. Gwapo nga, basura naman ang ugali. Dinig kong sabi niya at nagmamadali nang umalis. Ang pinakaayaw ko talagang ugali ng isang babae papadudot ay ang pinakita ng babaeng katulad ni Elise. Kaya umalis na lamang ako at ayaw ko nang pahabain pa ang oras na kasama ko ang babaeng yon. Elise ang pangalan niya at blackmate siya ni Greg bago nag-decide ang family ni Greg na pag-aralin siya sa Canada. At ang welcome party na yon ay reunion din pala ng mga nakaklose niya noong nag-aaral siya. Kung ano ang binait ng pangalan niya, yun naman ang kasalungat ng pag-uugali niya. Ewan ko nga ba papadudot, nung nalaman yun ni Francis ay yun na lang ang lagi niyang inaasar sa akin. Wala daw kaming pinagkaiba ni Elise at bagay daw kami kasi positive at negative attracts. Isang malaking kasalungat ko daw siya. Hindi naman sa ginajudge ko siya papadudot. Yun nga lang, first impressions do last talaga. And I don't think I'd like to meet her again. Kung tatanungin ako papadudot ay totoo naman talagang may itsura si Elise. Hindi siya yung tipo ng babae na sobrang payat. Natatawa na nga lang ako every time na maalala ko yung senaryo na yon. Sino ba naman kasing matinong babae ang iihi na lang kung saan saan? Siya ang pinakaunang babaeng nakasagutan ko ng ganon. The next day, pasahan ng requirements. Last day na rin sa university kasi finals na yon at kinukulit ako ni Greg na sasamahan niya daw ako para hindi ako makahindi na manood ng liga nila. Nasa magkaibang team kasi sila ni Francis kaya exciting daw kasi mahahati daw ako. At sino ba naman ang mag-aakala papadudot na makikita ko ulit si Elise doon. Manonood din daw siya ng liga para i-cheer si Greg. Grabing makangiti nung nakita niya si Greg tapos ay umirap nang makita niya ako. Napakasungit. Hindi ko alam kung anong naisip ko at gusto ko siyang asarin kaya tumabi ako sa inuupuan niya at sinisigaw ko ng malakas ang pangalan ni Francis. Tinignan niya ako ng masama at narinig kong bumulong siya ng ang yabang talaga ng tukmol na to. Go Greg! Kayang-kaya mong talunin niyang mga mayayabang na yan! Bawing sigaw niya na akala mo'y announcer sa sabong. Tinaasan niya ako ng kilay na parabang naghahamon kung sinong mananalo sa aming dalawa. Nung medyo uminit na ang labanan ay sabay kaming napasigaw. Nagkatinginan kami at sabay na natawa. Hindi ko na malayan papadudod pero biglang bumilis ang tibok ng puso ko right at that exact moment. I think I find her pretty. Hindi ko alam papadudod pero pagkatapos ng pagkakataong yon, I find myself asking for Elise's number. The next moment, I find myself staring at Elise's practice room. Nakuha ko ang lahat ng impormasyon na ito kay Francis. Kinulit pa nga niya ako nung hinihingi ko ang number ni Elise at kailan ko daw ba popormahan. Hindi ko siya popormahan papadudod at wala akong plano. Gusto ko lang makipagkaibigan. O di kaya ay makilala siyang maigi. I feel guilty kasi ginudge ko siya ng ganon kabilis kaya gusto ko lang bumawi. Oh Cedric! Hindi ko napansin na nakalabas na pala si Elise at nandito siya sa pinto at nakatitig sa akin. Sabi ni Francis, mahanap kita rito. Magaling ka pala maggitara. Ngumiti siya sa akin. Marunong. Hindi ako magaling. Marunong lang. Practice makes a person good. Paliwanag ko sa kanya. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Hindi ko napaghandaan ang isasagot ko sa tanong niyang yon. So I decided to use my friend Francis. Pinakonsensya kasi ako ni Francis kasi I acted rude nung first meeting natin. Kaya kailangan ko daw bumawi. Okay. Gutom ako so I won't say no. O sige, mag-ice cream tayo. Napangiti ako. Buti na lang at napapayag ko siya. Elise has this charming and cheerful attitude na gugustuhin mo talagang sumama sa kanya.
Hahanap-hanapin mo siya kung malungkot ang araw mo. Papa Dudut, never in my life have I felt this kind of happiness before. Pagkatapos ng araw na yon, we started texting each other. Yung usual na ginagawa ng isang, nagliligawan. Honeymoon stage ang sabi ni Francis. Lumalabas kami every weekend and she loves movies as much as I do. Habang tumatagal ay nakikita ko ang similarities naming dalawa and that made me like her more as a companion. Siguro masasabi ko, Papa Dudut, na isa siyang importanteng kaibigan na kailangan ko. Having Elise by my side, doon ko na-realize kung gaano ka-worthwhile ang buhay. Lagi kasing sinasabi sa akin ni Elise na wag daw akong masyadong mag-isip ng mga gawain sa school at wag masyadong pinipressure ang sarili. She even assured me na makakapasa ako sa exam. Sa kanya ko nakita na may side din pala akong happy-go-lucky. Mahilig kasi si Elise sa hiking. May isang pagkakataon nga noong nag-hiking kami na masama ang loob ko dahil sa groupmates ko na hindi ginawa yung pinapagawa ko. Pinasigaw niya ako ng ubod ng lakas nang sa ganon daw ay maibsan ang sama ng loob ko na nararamdaman. Sobrang sayang kasama si Elise, Papa Dudut. Para siyang stress reliever. Andyan siya sa tuwing kailangan mo siya. Yun nga lang ay marami siyang kaibigan na lalaki rin. Minsan nakakainis na nga lagi siyang sumasama doon. Tulad nga ng sinabi ni Francis, Papa Dudut, ay magkasalungat kami ni Elise. Kung siya ay yung tipong happy-go-lucky, ako naman yung tipong seryoso sa mga ginagawa. Umiinom si Elise, Papa Dudut, pero hindi naman sa hindi siya matino sa pag-aaral. Yun nga lang ay 50-50 ang buong araw niya. 50% sa school, works at pag-aaral. 50% naman sa social life niya. Suki daw siya sa bar, sabi ni Francis. Pero hindi ito naging dahilan para hindi ko siya unti-unting magustuhan. Graduate ako sa college, Papa Dudut, with flying colors and eventually nakahanap ng magandang trabaho. Unti-unti ko nang natutupad ang mga pangarap ko maliban kay Elise. Hindi nakatapos kaagad ng college si Elise dahil sa kanyang mga back subjects. Kung tutuusin ay hindi naman siya bobo. Pero siguro ay inabutan talaga ng katamaran minsan. O ano na? Ako na lang balagi ang manlilibre sa'yo? Ang sabi ko sa kanya nang minsang yayain ko siyang lumabas. Sweldo nun kaya naman naisipan kong i-treat naman siya. Wow ha, ang yabang naman ito. Porket big time ka na. Akala mo naman kung sino. Ang sabi niya habang nginunguya ang nag-uumapaw na kanin sa kanyang bunganga. Oy, wala naman akong sinasabing ganon ha. Ang akin lang, dapat graduate ka na this year para matikman ko naman ang katas ng sahod mo. Hindi yung laging ako na lang ang taya. Ang pabirong sabi ko sa kanya. FYI, mister, as far as I know, ikaw ang nagaya sa akin na kumain sa labas kaya naman dapat lang na ikaw ang manlibre, hindi ba? Ang sabi naman ito. Nakakatuwang tignan si Elise. Sa ganda niyang yan ay hindi mo aakalain na malakas siyang kumain. Oo na nga, pasalamat ka at mahal kita. Ang pabulong kong sabi. Anong sabi mo? Ang tanong nito sa akin. Wala, sabi ko, ang takaw mo. Muntik na ako mahuli dun ah. Buti na lang at nakalusot ako. Ihahatid na kita pa uwi. Ang sabi ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin at mukhang abala sa pagnguya ng kinakain niya. Habang nakatitig ako sa kanya ay hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Kung meron lang sana talaga akong lakas ng loob na sabihin ang lahat ng ito sa kanya ay ginawa ko na. Anong sabi mo? Ang sagot niya habang punong-puno ang bibig. Ang cute niya talagang tignan at napaka-carefree niya, Papa Dudut. Parang bata na napakababaw ng kaligayahan. Wala. Ang sabi ko, bilisan mo na dyan kasi mukhang uulan. Baka mabasa pa tayo. Wala naman tayong dalang payong.
Sige ka, kapag nagkasakit ako, hindi ako makakapasok. Tapos, mababawasan ang sahod ko. Hindi na kita maililibre, hindi ba? Ang pabirong sabi ko sa kanya. Tumingin ito sa akin tapos ay tumawa ng malakas. Oy Seda, advance ka mag-isip no? Nagsasabi lang ako ng totoo. At saka yun lang naman ang habol mo sa akin ang magpalibre. Ang sabi ko sa kanya. Ay grabe ka sa akin. Alam mo kahit na ganito ko, pag kailangan mo ko darating ako ng parang si Wonder Woman para sagipin ka. Ang sabi pa niya. Sabay ngiti, yung nakakalusaw ng ngiti. Tumango na lang ako sa kanya para maitago ang kilig na bigla kong naramdaman sa mga sinabi niya. Kung sana ay pwede niya ring sagipin ang nalulunod kong puso sa kanya. Hay, kailan ko ba masasabi sa kanya ang nararamdaman ko? Nagsikap ako sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Gusto ko kasing makaipon kaagad para nang sa ganoon ay mas malaki ang maibigay ko kina mama. Pero may mga bagay talaga na hindi mo inaasahang darating sa inyo. Isang gabi habang kumakain kami ay bigla na lamang natumba si Papa. Mabuti na lamang at nasalo ko siya kaagad at tinakbo sa pinakamalapit na ospital. Nagkaroon ng stroke si Papa. Pangalawang atake niya. Kaya naman sabi ng doktor ay kailangan magdobling ingat na si Papa sa mga kinakain niya at sa mga ginagawa niya. Anak, bakit ba sa atin kailangan mangyari ang lahat ng ito? Ang mangiyak-ngiyak na sabi sa akin ni Mama. Gusto ko na ring umiyak pero tinatagang ko ang loob ko para sa kanila. Ma, may dahilan ang lahat kung bakit nangyayari sa atin ito. Kaya magtiwala lang tayo, Ma. Ang sabi ko kay Mama. Anak, paano na ang mga kapatid mo? Sa pension lang ng papa mo ko kumukuha ng pang-araw-araw natin. Paano ng pag-aaral nila sa susunod na taon? Magkukolehiyo na si Angela tapos si Pamela naman mag-OJT na siya sa susunod na buwan. Paano na tayo anak? Ang sunod-sunod na tanong ni Mama sa akin. Ngumiti ako at tumingin sa kanya. Ma, para naman atang minamaliit mo ko ah. Alam niyo namang mana ako kay Papa, hindi ba? Kaya siguradong kayang-kaya natin to. Relax ka lang dyan, Ma. Ang sabi ko sa kanya. Kung tutuusin ay hindi din ako sigurado kung kakayanin ba namin ang lahat ng ito. Salamat anak. Buti nandiyan ka lagi. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Salamat anak. Ang sabi ni Mama. Kahit papaano ay nakita kong umiti si Mama. Pagkaraan nga ng halos 2 linggo ay nakalabas na ng ospital si Papa. Gaya nga ng inaasahan ay halos wala nang kayang gawin si Papa. Kailangan niya pang mag-therapy para sa kanyang agarang paggaling. Gabi-gabi ay nakikita kong umiiyak si Mama at yon ang unti-unting dumudurog sa aking puso. Kaya naman napilitan si Mama na pag-aralin muna si Pamela kasama ni Lola. Pumayag naman kagad ang kapatid ko dahil halos lahat kami ay malapit kay Lola. Nang unti-unti na kaming nakakabangon ay isa na namang problema ang dumating sa amin. Dumating si Angela at umiiyak. Anong nangyari sa iyo anak? Ang sabi ni Mama sa kanya. Hindi umimik si Angela. Nakatingin lang ako sa kanila at nahinto na sa aking ginagawa. Ma, sorry. Ang pagsusumamo nito. Anak, ano bang nangyayari sa iyo? Kinakabahan na ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Ang sabi ni Mama. Maya-maya pa ay unti-unting bumukas ang bibig ni Angela. Ma? Kasi po buntis ako. Ang sabi ng kapatid ko. Halos mabasag ang mundo namin ni Mama. Gusto ko nang magising kung ito man ay isang masamang panaginip pero hindi. Ito ang tunay na mundo at wala kang ibang pwedeng gawin kundi tanggapin ang lahat ng nangyayari. Sobrang sakit para sa aming kalooban na malaman ang ganon. Lalo na kay Mama.
Hindi ko na alam ang gagawin ko at sobrang hirap sa kalooban na makita na nagkakaganon ang pamilya mo at wala kang magawa. Buti na lang at sa tuwing nakikita ko si Elise ay nababawasan ang nararamdaman kong lungkot. Hay nako Sed, ayoko yang nakikita ko sa iyo ngayon. Naiinis ako. Hindi ako sanay na ganyan ka. Ang sabi nito nang minsang pinuntahan niya ako sa trabaho. Pasensya ka na ha. Kung hindi kita nasasagot sa mga tawag at text mo sa akin. Masyado lang talagang madaming iniisip. Ang sabi ko sa kanya. Naintindihan ko naman yun pero Sed, andito naman kami. Andito naman ako. Pwede ka namang huminga sa problema. Yun lang kasi yung nakakatampo sa iyo Feeling mo kasi, ikaw si Superman na kayang gawin ang lahat pero kahit si Superman, may kahinaan din. Said naman nakakatampo ka. Ang sabi niya sa akin. Napangiti ako sa mga narinig ko kay Elise at hindi ko inaasahan na importante rin ako sa kanya. Salamat ha. At andyan kayo. Lalo ka na. Salamat. Ang sabi ko sa kanya. Hindi ko alam pero bigla na lang tumulo ang luha ko. O ano yan? Naku, umiiyak ka. Bakla ka siguro kaya umiiyak ka. Ang sabi niya sa akin. Nakita ko sa mga mata ni Elise ang pag-aalala. Tuwang-tuwa naman ako papadudot. Kumbaga ay napalitan ng kakaibang saya ang puso ko kapag nandyan si Elise. Sobra ka, hindi ako bakla no. Sa totoo lang may gusto nga akong babae Ang sabi ko at hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin para sabihin ang mga bagay na yon. Nako, maniniwala lang ako kapag pinakilala mo na sa akin. Hanggat hindi ko pa nakikilala yan, iisipin ko munang bakla ka. Ang sabi nito. Tumingin lang ako sa kanya at ngumiti. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Ang sabi ko naman. O basta ha, kapag may problema ka, andito lang kami, huwag ka magdadalawang isip na tawagan kami ha. Ang sabi pa nito. Sabay ngiti sa akin yung nakakatunaw ng ngiti. Kung pwede lang sanang sabihin na sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko ay ginawa ko na, kaya lang ay hindi pwede. Hindi pa ito yung tamang pagkakataon. Sa ngayon papadudot ay masaya na ako na lagi siyang nandyan nakasama ko. At alam kong yon ang mas mahalaga sa ngayon. Tama ang sabi nila na pagkatapos ng unos ay mayroong bahagharing darating. Unti-unti ay nakabangon kami papadudot. Ang sarap sa pakiramdam na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin ay kakayanin naming lagpasan ang lahat. Hindi ko alam kung blessing in disguise dahil pagkatapos manganak ng kapatid ko at makita ni Papa ang apo nito ay tuwang-tuwa siya. Para bang nanumbalik muli ang lakas at sigla niya. Masayang masaya ako papadudot. Lalo na nang na-promote din ako sa trabaho, sunod-sunod na blessing ang dumating. Isa na nga lang ang kulang. Ang masabi ko kay Elise ang nararamdaman ko para sa kanya. Nakagraduate na rin ito at sa wakas ay nakahanap na rin ng magandang trabaho. Sa kagandahan nga nito papadudot, kahit na may trabaho na siya ay hindi rin niya nakakalimutan ang meet up namin tuwing linggo. Kung date lang sana yon na matatawag ay magiging masayang masaya ako pero hindi Excited ako tuwing sasapit ang linggo dahil alam kong magte-text ito at iyayayain akong lumabas. At hindi nga ako nabigo. Nag-text siya at ang sabi niya, sa dati daw na tagpuan. Nagulat lang ako dahil may konting pagbabago. Dumaan daw muna kami sa may simbahan. Natawa ako noong mabasa ko yon at hindi naman ugali ni Elise ang magsimba. Hindi naman sa sinasabi kong hindi siya makadiyos pero wala sa kanyang personality ang ganon. Nauna na akong nagpunta sa tagpuan naming dalawa at maya-maya pa ay nagulat na lamang ako nang makita ko siya. Halos mapanganga ako papadudot sa new look ni Elise. Nakabistida ito ng kulay asul at bago ang kulay ng kanyang buhok na bumagay sa kanyang balat. Dahil maputi ito. Ngumiti ito sa akin hanggang sa papalapit na ito ng papalapit. Hoy,
Yung laway mo tumutulo oh. Takpan mo nga yung bibig mo. Ang pabirong sabi niya. Lakas namang maka-assume ng babaeng ito. Dahan-dahan din miss para hindi masaktan, okay? Ang sabi ko naman sa kanya. Hinampas ako nito sa aking balikat. Che, kung inamin mo na lang sana na nagagandahan ka sa akin di tapos. Ang sabi naman niya. Oo na, maganda ka na. Kung yan ang ikakatahimik ng kalooban mo, sige na. Ang sabi ko sa kanya. Ngumiti ito at maya-maya pa ay humawak na sa braso ko. Hindi ko akalain na gagawin niya yon. Bumilis ang pintig ng aking puso. Natatakot ako na baka marinig niya ang dagundong ng aking damdamin. Isipin ko na lang na ikaw si Alden Richards at kasama kitang magsisimba ha. Ang hirit pa niya sa akin. Wow ha, mas gwapo kaya ako doon. Ang sabi ko naman. In your dreams, sabay tawa niya ng malakas. Dumiretso kami sa may simbahan at hindi ko alam kung nagpapahiwatig na ba si Lord para dito ko na mismo aminin ang nararamdaman ko sa kanya. Paano ko nga ba maiiwasan ito? Pero siguro ay kailangan ko nang sabihin at aminin ang nararamdaman ko para sa kanya. Siguro, eto na ang tamang pagkakataon para doon. Habang nasa simbahan kami papadudot ay hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Masyado ata akong natameme sa kanyang kagandahan. Masaya ako at kasama ko siya sa ngayon. Pagkatapos nga ng misa ay nagpunta kami sa mall. Bakit ba ayos ka ng ayos ngayon ha? Ang tanong ko sa kanya. Bakit? Bawal bang magayos? Grabe ka naman. Ang sabi naman nito na halos magsalubong na ang kilay. Oh, sorry na. Chill ka lang, baka masira ang outfit mo. Ang pabiro ko namang sabi sa kanya. Maya-maya pa nga ay nagseryoso ito. Sed, may sasabihin sana ako sa iyo pero sana wag masira ang pagkakaibigan natin ha. Ang sabi niya at bigla muling bumilis ang pintig ng puso ko. Masama ba kung umasa ako papadudot na ang sasabihin niya ay parehas sa sasabihin ko? Ano yon, mukhang seryoso ka dyan? Ang sabi ko naman. Sed, kasi matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to Kaya lang nahihiya ako. Natatakot ako na baka pagtawanan mo lang ako. Ang sabi niya. Baka eto na yung matagal ko nang hinihintay papadudot. Siguro nga'y aaminin niya rin sa akin na gusto niya ako. Promise, hindi ako magagalit. At saka bakit naman kita pagtatawanan, di ba? Ang sabi ko naman sa kanya. Sandali itong tumahimik, papadudot. Sige na, sabihin mo na, Elise. Wait! Diba may gusto ka rin sabihin sa akin? Oo, pero bago ako, ikaw muna. O sige, pero promise walang magbabago. Promise. Kasi… Ano ba naman yan? Makabiting ka, wagas. Okay, sige game. Sed, pinayagan ko nang manligaw sa akin si Greg. Hindi ako makagalaw sa mga nalaman ko. Gusto kong tumakbo at gusto kong maluha. Pero wala akong ibang magawa kundi ang harapin ang katotohanan na hindi ako ang gusto ni Elise. Na ang kaibigan kong si Greg ang gusto niya. Kung bakit kasi hinayaan kong maunahan ako ng iba. Napakatorpe ko. Walang ibang pwedeng sisihin kundi ang sarili ko mismo kung sana ay inamin ko na lang sa kanya ng mas maaga. Yung nararamdaman ko ay baka pwedeng ako ang piliin niya. Napakasakit papadudot. Mahal na mahal ko si Elise pero siguro ay hindi talaga ako yung bida sa kwento niya. Kundi si Greg. Gusto mo ba siya? Ang tanong ko dito. Ngumiti siya. Yung ngiting gusto ko ding makita kapag tinanong din siya ng ibang tao kung mahal ba niya ako. Oo, sabay ngiti niya. Ang oo ni Elise ay napakasakit. Parang tinusok ng malaking pako ang puso ko at hindi ko alam ang gagawin. Pero kailangan kong magsalita para hindi niya mahalatang naiiyak na ako sa sakit.
masaya ako para sa'yo at saka bagay kayo ni Greg. Ang sabi ko sa kanya. Salamat Sed ha. Nako dahil dyan ako naman ang manlilibre sa'yo. Sabay hawak niya muli sa balikat ko at hindi ako makahinga. Ewan ko ba papadudot pero sobrang sakit ng nararamdaman ko sa mga oras na yon. Ilang buwan na rin ang nakakalipas papadudot nang inamin ni Elise sa akin na nililigawan siya ni Greg. Kung sa bagay ay di hamak na mas gwapo nga si Greg kesa sa akin. Tapos ay may kaya pang pamilya nila at sigurado ako na mas magiging masaya si Elise kapag silang nagkatuluyan ni Greg. Sobrang nami-miss ko na si Elise. Hindi na rin kasi siya laging nakikipagkita sa akin. Hindi tulad ng dati. Ngayon ay busy na siya. Lagi na silang magkasama ni Greg. Ang lungkot-lungkot ko papadudot. Para akong nabawasan ng inspirasyon para magsikap sa buhay. At napansin yun ni Papa. O anak, mukhang laging malalim yung iniisip mo ha. Kung nakakapagsalita lang yung bintana, maiinis na yan sa itsura mo. Ano ba kasing nangyari? Ang tanong sa akin ni Papa na mukhang ganado atang mag-usisa sa akin. Ang hirap pala kasi Papa yung pakiramdam na hindi ka mahal ng taong mahal mo. Ang malungkot na sabi ko sa kanya. Alam mo anak, hindi naman sa lahat ng oras ay makukuha natin ang gusto natin. May mga tao ding gustong gusto tayo pero ayaw naman natin. Minsan, isipin mong hindi patas ang buhay. Pero kung bubuksan mo yung puso mo ay maiintindihan mong pantay-pantay lang tayo. Ang sabi niya sa akin. Napaisip ako ng konti sa mga sinabi ni Papa. Ano bang dapat kong gawin pa para magustuhan niya ako? Para ako na lang ang piliin niya? Ang tanong ko kay Papa. Bahagyang ngumiti si Papa at saka nagsalita. Anak, hindi namang ganong kadali yun eh. Hindi laro ang isang pag-ibig. Pero kung ako ang tatanungin mo, gagawin ko ang lahat para sa taong mahal ko. Kahit wala nang matira sa akin basta masaya siya. Ganon naman talaga ang tunay na pag-ibig, hindi ba? Siguro nga ay yun ang tamang gawin ng magparaya pero parang hindi ko ata kayang gawin yon. Ang makita si Elise sa piling ng iba. Isang araw ay nakatanggap ako ng text mula kay Elise. Ang sabi niya ay magkita raw kami. Agad-agad akong pumayag dahil gusto ko na rin siyang makita. O kumusta ka na pare? Ang bungad sa akin ni Greg. Greg, akala ko ba si Elise ang makikipagkita sa akin? Ang pagtataka ko. Pare naman, parang ayaw mo naman akong makita eh. Anyway, andun si Elise, may binibili lang saglit. Oh, eto na pala siya. Babe, nakakatampo naman tong si Cedric eh, parang ayaw niya akong makita. Ang sabi nito. Ngunit wala doon ang concentration ko. Bakit tinawag ni Greg na babe si Elise? Cedric, kami na nga pala ni Greg and we are here to celebrate. Sinama kita dahil alam naman ni Greg na ikaw ang andyan lagi para sa akin. Friends naman kayo kaya pumayag siya kaagad. Ang masayang sabi ni Elise sa akin. Para akong hinampas ng pamalo sa puso ko. Sila na pala at wala na akong pag-asa. Masaya ako para sa inyo. Pare, alagaan mo si Elise ha? Ang sabi ko naman. Ngumiti si Greg. Oo naman pare, kilala mo ko. Kapag nagmahal ako, ibinibigay ko ang lahat para sa taong yon. Ang sabi niya sabay halik sa mga kamay ni Elise. Babe, OA ka na sa pagiging sweet mo ha. Andito si Cedric ko. Ang sabi naman ni Elise. Hayaan mo lang yang si Ced at saka maintindihan naman niya tayo eh. Hindi na tayo mga bata, di ba pre? Ang nakangiting sabi sa akin ni Greg. Ngiti lang din ang naging tugon ko at nakita ko papadudod kung paano tignan ni Elise si Greg. Yung mga titig na gusto ko ring ma-experience kapag tinitignan niya ako. Pero wala eh. Hanggang kaibigan lang talaga ako.
Nagstay ako sa tabi ni Elise, Papa Dudut, kahit pa sobrang sakit na makita ko siyang kasama ng iba at kaibigan ko pa. Hindi ko siya iniwasan, instead ay mas lalo akong naging protective sa kanya. Kilala ko kasi ang galawan ni Greg na kapag nakuha na niya ang gusto niya ay iiwanan na lamang niya ang babae. At ayoko mangyari yon kay Elise. Papauwi na ako noon nang makita ko ang sasakyan ni Greg sa tapat ng isang motel. Kinabahan ako, Papa Dudut, at halos mawasak ang puso ko. Nagmukha akong engot sa kakahintay kung may lalabas na Greg o Elise, kaya naman tumambay muna ako sa malapit na kainan sa tapat ng motel na yon. At hindi nga ako nabigo. Nakita ko si Greg pero hindi si Elise ang kasama nito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o magagalit sa kanya. Lumapit ako sa kanya. Pare, anong ginagawa mo? Ang paninit ako sa kanya. O Cedric, anong ginagawa mo dito? Naku, may dinala ka ding babae no? Iba talaga tayong magkaibigan. Hindi pa man natatapos ang sasabihin niya ay bigla na lamang dumapo ang kamao ko sa kanyang mukha. Pare, anong ginagawa mo? Bakit mo ko sinuntok? Ang sabi nito sa akin na gulat sa mga nangyari. Para kay Elise yan, pare, ang sagot ko sa kanya. Ano sa tingin mong ginagawa mo ha? Sa tingin mo mamahalin ka niya kapag ginawa mo yan? Ang sabi niya. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Ano bang sinasabi mo dyan, pare? Ang sagot ko. Nagkunwari ako na hindi ko alam kung ano man ang sinasabi niya. Pare, huwag ka nang magmaang-maangan. Akala mo hindi ko alam na may gusto ka kay Elise? Oh, come on, pare. Dati pa man, halatang halata ko na. Akala mo ba hindi ko napapansin? Sige, pumunta ka sa kanya. Isumbong mo ko. Tingnan lang natin kung sinong paniniwalaan niya sa atin. Ang sabi nito. Pare naman, hindi mo man lang ginalang si Elise. Bago pa man naging kayo, naging magkaibigan tayo. Ano mang ginagawa mo, pare? Ang sabi ko sa kanya. Ang boring niya kasi. Walang thrill. Masyadong pabebe. Alam mo namang ayoko sa ganun, pare, di ba? Ang pagmamatigas nito. Pero sana, pare, iniisip mo man lang ang mararamdaman niya. Kung malaman niya itong ginagawa mo, hindi ba? Ang sabi ko sa kanya. Walang makakaalam kung walang magsasabi. Ang sabi niya. Ayokong masaktan si Elise, Papa Dudut. Ayokong unti-unti siyang paikutin ni Greg, pero tama si Greg. Hindi maniniwala si Elise sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin, Papa Dudut? Ang hayaan na lang na lokohin ni Greg si Elise o sabihin ang katotohanan kahit masaktan pa siya? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tiniis ko ang lahat na hindi sabihin ang mga nakita ko kay Elise. Ayoko kasing maging dahilan yon para maging malungkot siya. Pero sa tuwing lalapit siya sa akin at iiyak ng dahil kay Greg ay gusto ko nang sabihin na sana'y ako na lang ang minahal niya, pero hindi pwede. Pangit ba ako, Sed? Ang tanong niya sa akin na halos mangiyak-ngiyak na. Ha? Bakit mo ba sinasabi yan? Ang tanong ko naman. Ang cold na ni Greg sa akin eh. At hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang dating sweetness niya. Ayoko mawala si Greg. Mahal ko siya. Ang sakit marinig ang lahat ng yon, Papa Dudut, pero dahil mahal ko siya ay handa ko siyang pakinggan. Mahal ka rin naman niya eh, pero Elise, kaya mo pa ba? Ang tanong ko sa kanya. Wala namang tayong hindi kakayanin pagdating sa pag-ibig, hindi ba? Yon ang gusto natin. Yung maging masaya. Yung maging masaya ang taong mahal natin kahit pa maubos tayo. Ganun naman ang pagmamahal eh. Walang hinihinging kahit na anumang kapalit. Ang sabi niya sa akin na mukhang handa ng panindigan ng lahat. Sobra akong naiinggit kay Greg at bakit kaya sa dinami-dami ng pwedeng magustuhan ni Elise
ay siya pa. Hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit kong nakita si Greg na may kasamang iba. Kaya naman hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinabi ko na kay Elise ang lahat ng mga nangyayari. Bakit mo ba ako pinapapunta dito? Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. May ibang babae si Greg. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Kaya nagiging cold sa'yo si Greg. Kasi may iba siyang gustong makuha sa'yo. Kaya please, tigilan mo na siya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Cedric? Kaibigan mo si Greg. Bakit mo ba kailangang pagsalitaan siya ng ganyan? Ginagawa ko ito dahil ayoko masaktan ka at mabulag sa pag-ibig mo para sa maling tao. Mahal ko si Greg. At alam ko ang ginagawa niya. So all this time, alam mong niloloko ka niya? Elise naman, you don't deserve that kind of treatment. But I love him. Elise, can't you see? Kung bakit ako ganito ka-protective sa'yo? Hindi ba obvious, Elise? I like you. Oh, no. I don't just like you. I love you. Mahal kita, Elise. Hindi ko na napigilan papadudot ang aking damdamin at sinabi ko na ang matagal nang nandito sa puso ko. Maging ako ay nagulat. Si Elise naman ay hindi nakapagsalita. Tumakbo siya papalayo sa akin. Sinubukan ko siyang sundan pero napagod na ako. Nangalay na ang aking mga paa. Hanggang sa tuluyan na siyang makalayo at hindi ko na nakita. Halos ilang beses kong sinubukang tawagan at i-text si Elise pero hindi niya ako sinasagot. Pinagsisisihan ko tuloy na inamin ko sa kanya ang nararamdaman ko. Hanggang sa isang araw ay nag-text siya sa akin at nakipagkita sa dating tagpuan. Sorry kung hindi ko sinasagot ang mga tawag at text mo ha. Gulong-gulo lang ako. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Ang sabi niya sa akin. Ako nga ang dapat na mag-sorry sa iyo kasi alam kong nabigla ka sa mga nalaman mo. Ayokong isipin mo na hindi ko na naituloy pa ang sinasabi ko dahil bigla na lamang niya akong hinalikan. Elise? Bakit mo ginawa yon? Ang sabi ko sa kanya. Hindi mo ba gusto? Ayaw mo ba? Ang tanong niya sa akin habang nakatingin sa aking mga mata. Siyempre gusto ko. Gustong gusto ko pero bakit mo yung ginawa, Elise? Ang tanong ko sa kanya. Natatawa ako sa sarili ko dahil after all these years, yung hinahanap ko, nasa tabi ko lang pala. At ikaw yun, Cedric. Gusto kong subukan nating dalawa. Ang sabi nito. Gulat na gulat ako sa aking mga narinig, Papa Dudut. Pero aaminin kong gusto ko ang ideyang mahal din ako ni Elise. Totoo ba yung sinasabi mo, Elise? Ang tanong ko sa kanya. Totoo yun. At gusto kong magsimula na tayo ngayon bilang mag-boyfriend at girlfriend. Ang sabi niya sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip pa at pumayag na kaagad ako sa kagustuhan niyang yon, Papa Dudut. At sino ba naman ako para tumutol sa kagustuhan niya na siyang gusto ko ring mangyari? Pinatunayan ko ang sarili ko kay Elise, Papa Dudut. Ginawa ko ang lahat para maging best boyfriend para sa kanya. Hatid sundo siya sa kanyang trabaho and every monthsary ay may inihahanda akong sorpresa para sa kanya. At sa tuwing nakikita ko siyang masaya ay doble-doble din ang kaligayahang nararamdaman ko. Pa? Alam mo ba yung kinikwento ko sa yung babae? Ang sabi ko kay Papa. Nanonood siya noon ng TV sa sala. Oo anak, naalala ko nga. May improvement na ba? Ang tanong niya sa akin. Pa, kami na po. Ang maikling sagot ko sa kanya. Ganun ba anak? Masaya ako para sa iyo. Ang sabi ni Papa.
Hindi ko alam kung wala lang ba sa mood si Papa o pagod lang ito kaya parang hindi interesado sa mga sinasabi ko. Pa, okay ka lang ba? Ang tanong ko sa kanya. Anak, kasi medyo nabigla lang ako sa mga binalita mo. Pero masaya ako sa iyo, anak. Ang sabi ni Papa. Bakit po? Ang tanong ko. Kasi sa mga nakwento mo noon sa akin kaibigan lang talaga ang tingin sa'yo ni Elise. Kaya naman nagulat lang ako na kayo na pala. Ang sabi sa akin ni Papa. Gusto raw niyang subukan ni Elise na maging higit pa kami doon. Kaya pumayag na ako pa. Ang sagot ko kay Papa. Basta anak, hindi porket lalaki tayo o kahit na tayo yung mas nagmamahal, pababayaan na lang natin tong puso natin na masaktan. Ingatan mo pa rin yan, anak, ha? At sana'y maging masaya ka sa kanya. Ang sabi ni Papa sa akin. Kahit papaano ay napaisip din ako sa mga sinabi ni Papa pero sarado ang isip ko sa kung ano man ang kahihinatnan ng merong kami sa ngayon ni Elise. Dahil walang ibang mas mahalaga sa akin kundi ang kaligayahan ng taong pinakamamahal ko. Halos 5 buwan din na naging maayos ang lahat sa pagitan namin ni Elise. Sobrang saya ko sa piling niya, Papa Dudut. Pero aaminin ko na ni minsan ay hindi ko naramdaman na minahal niya ako ng higit pa sa kaibigan. Madalas ay sinasabi sa akin ng mga katrabaho ko na lagi nilang nakikita si Elise na may kasamang ibang lalaki. Noong una ay hindi ako naniniwala pero noong ako na mismo ang makakita ay halos madurog ang puso ko. Kasabay ng paglayo ko kay Elise ay ang unti-unti ding pagbagsak ng ulan. Nakikisabay sa aking damdamin. Bakit ganon, Papa Dudut? Bakit ba hindi niya ako kayang tignan gaya ng kay Greg? Bakit ba hindi niya ako kayang mahalin katulad ng kay Greg? Araw-araw kong tinatanong ang aking sarili kung saan ako nagkamali. Kung may mali ba sa akin? Kung pangit ba ako? Kung masama ba ang ugali ko? Tanga na kung tanga pero kung babalik si Elise at sasabihing saluhin ko ulit siya ay gagawin ko. Kahit na hindi ako yung bida sa puso niya. Kahit na extra lang ako lagi. Handa akong magpakatanga, Papa Dudut, at handa akong maging isang pansamantala para sa babaeng pinakamamahal ko. Elise, bakit mo kasama si Greg? Anong ginagawa mo dito? Diba sabi ko wag mo na akong sunduin? Bakit pa ang kulit mo? Elise, boyfriend mo ko. Ang gusto ko, protektahan ka. Cedric, I'm sorry. Pero akala ko pwedeng maging tayo eh. Pero hindi pala talaga. So ipagpapalit mo lang ulit ako kay Greg? Babalik ka uli para magpaloko sa kanya? Elise naman eh. Can you just please shut up, Sid? I know nagkamali ako. I know kasalanan ko. Pero believe me, sinubukan naman kitang mahalin eh. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit hindi kita kayang mahalin ng higit pa sa pagkakaibigan na meron tayo. Elise, kung sakaling lokohin ka niya ulit, andito lang ako. I love you, Elise. I love you. Katulad nga ng inaasahan ko ay muling lumapit si Elise sa akin para hingin ang tulong ko na ayusin ang surprise niya para kay Greg. Ako naman itong si Martir, ako pa talagang bumili ng regalo para kay Greg at halos mangiyak-ngiyak nga ako, Papa Dudut, habang abalang-abala si Elise sa pagdedecorate ng kwarto ni Greg. Kami lang sa kwartong yon at hindi ko alam kung ano bang nasa isip ko at tinulak ko si Elise sa kama. At pilit ko siyang tinanggalan ng damit at hinalikan. Ramdam ko ang unti-unting pagbagsak ng puso ko habang nakatitig ako sa likuran ng babaeng konting hakbang na lamang ay hindi ko na makikita. Pero bakit gusto kong habulin siya at hawakang muli ang kanyang mga kamay? May naguudyok sa akin na suyuin ko lang siya at kumbinsihin ko pa rin siya.
Bakit hindi man lang nabawasan ang pagmamahal ko sa kanya kahit na ilang beses na niya akong nasaktan? Bakit ba gusto ko pa ring subukan? Hindi ako tumigil sa panunuyo kay Elise, Papa Dudut. Sinubukan ko pa rin kahit na ilang beses na niya akong pinagtabuyan. Wala akong magawa dahil siya pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Tumayo na ako at sumilip sa bintana at tinignan kung aaraw ba o uulan. Mukhang uulan at madilim ang langit. Narinig ko na ang boses ni Mama at ginising na ang aking mga kapatid. Maya-maya pa ay narinig ko naman ang boses ni Papa. Tinatawag ako. Maya-maya ay bumukas ang pintuan ng aking kwarto. "Anak, okay ka lang ba?" ang tanong niya sa akin. "Pa, kung sasabihin ko ba sa inyong okay ako, maniniwala ba kayo?" ang sabi ko sa kanya. Tinapik ni Papa ang aking balikat. "Anak, tama na. Ibinigay mo ng lahat. Sapat na yun. Pakawalan mo na," ang sabi ni Papa sa akin. Unti-unti nang bumagsak ang mga luha ko, Papa Dudut. Kahit pigilan ko ang emosyon ko ay hindi ko na kinaya. "Pa, bakit ganon? May mali ba sa akin? May pangit ba sa akin? Bakit lagi na lang akong pangalawa sa kanya? Bakit?" ang tanong ko kay Papa. "Walang mali sa iyo, anak. Ang akin lang ay kailangan nating tanggapin ang mga bagay na hindi na natin mababago pa. Anak, may taong kayang suklian ang pagmamahal mo. Pero hindi si Elise yun. Ang akin lang, anak, hindi maling ipaglaban mo ang pagmamahal mo para sa kanya, pero kung alam mong talo ka na, awat na anak. Ang mahalaga ay ibinigay mo ang lahat. Ginawa mo ang lahat ng kaya mong gawin, pero sadyang wala lang talaga eh. Naniniwala ako, anak, na may taong nakalaan din para sa iyo," ang sabi sa akin ni Papa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Baka nga tama si Papa. Siguro'y oras na para palayain ko na ang nararamdaman ko para kay Elise. Siguro nga ay kailangan ko nang muling buksan ang puso ko para sa ibang tao. Yung taong kaya akong mahalin. Nagdaan pa nga ang mga araw at sinubukan ko nang kalimutan ang lahat, Papa Dudut. Tinanggap ko na ang katotohanan hanggang doon lang talaga kami ni Elise. Mas lalo kong pinagsikapan ang pagtatrabaho ko, and this time ay para naman sa aking sarili. Nakaahon kami sa hirap, Papa Dudut, at naging maginhawa ang buhay namin. May sarili na kaming negosyo, yun ay ang bigasan, at naipagpatayo ko din si Papa ng talyer. Ako naman, nagbabakasyon lang. Ito yung tinatawag nilang pagpapalaya. Ang sarap pala sa pakiramdam na maging masaya. Yung kahit na hindi ka mahalin ng taong mahal mo, alam mong andyan ang pamilya mo na hindi ka iiwanan. Eto na talaga, Papa Dudut, ang simula ng aking buhay. Mabilis lumipas ang panahon nang hindi ko namamalayan. Pero para bang may isang bagay sa aking nakaraan nang pilit akong hinihila pabalik. Siguro nga'y kailangan namin ng closure ni Elise. Nang sa ganoon ay matapos na ang lahat ng iniisip ko. Siguro ay kailangan ko na rin siyang harapin. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin ay kaibigan ko pa rin siya. Nag-ayos ako, sinuklay ko ang aking buhok at naglagay ng gel. Sinuot ko ang paborito kong pulang polo na binili ni Mama noong birthday ko. Bago umalis ng bahay ay nag-almusal muna ako. Ganado kaming lahat dahil sa masarap na rellenong bangos na siyang ulam namin. Samahan pa yan ng sinangag na kanin. Sabay pa ang tawanan namin. Kaya sigurado ako, Papa Dudut, na kaya ko nang harapin si Elise. Pinaandar ko na ang sasakyan at nagpaalam na ako kay Mama at kay Papa at sa aking pamangkin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, Papa Dudut, at para akong bumalik sa high school.
Nung una kong marinig ang malakas na boses ni Elise noong sinisigaw niya ang pangalan ni Greg. Maya-maya pa nga ay nakarating na rin ako sa lugar na kung saan ay matatapos na ang lahat. Sid? Cedric, ikaw ba yan? Wow ha? Ibang-iba na tayo. Big time na ha? Hindi naman. Pero eto, kahit papano, nakakaraos na din. Ikaw, kamusta na? Ilang taon din tayong hindi nagkita. Bilis ng panahon, no? Akalain mo, dati. Dati, lagi kitang sinasaktan. Pero Sid, nagsisisi ako sa mga ginawa ko sa'yo. Hindi ako naging masaya kay Greg eh. Gabi-gabi akong umiiyak. Hinahanap kita pero hindi na kita matawagan. I felt so alone. Tapos, bigla na lang pumapasok sa isip ko na what if ikaw na lang ang piniling ko? What if tayo na lang sanang nagkatuluyan? Siguro, masayang masaya ako. Elise, I know, hindi ka din magiging masaya sa taong hindi mo mahal. Yun ang natutunan ko sa'yo. And I understand everything. Alam kong hanggang dun lang tayo. Natanggap ko na lahat, Elise. Sid, can we start over again? Mahal kita, Sid. Alam mo, Elise, yan ang pinakamasakit na narinig ko sa'yo. Sasabihin mong mahal mo ko? Pagkatapos kanyang iwan? Mahal mo ko? Pagkatapos niyang sabihin na hindi kanya mahal? Elise, kahit mahal kita, marunong din ako mapagod. Pagod na akong maging pangalawa lang sa buhay mo. Tapos na ako doon, Elise. Gusto ko naman na maging bida. Hindi dahil no choice ka, kundi dahil sa ako ang pinili mo. Hindi ko alam, Sid, na sobra kitang nasaktan. Sorry, Cedric. Sorry dahil ginamit lang kita para makalimutan ng lahat. Without even thinking na nasasaktan ka na din pala. Sorry din, Elise. Kasi pagmula sa araw na ito, I want to start over again. But not with you. Tapos na ako sa panahong para akong naging laruan na kapag pinagsawaan mo, iiwan mo tapos kapag kailangan mo ulit, tsaka ka babalik. Elise, I hope you understand. Of course, no? So, I guess ito na ang huli nating pagkikita. I have nothing else to wish for but your happiness. Goodbye, Sid. Hindi ako makapaniwala na nakaya ko na. Kinaya ko nang hindi umiyak at nang walang pinagsisisihan. Sa unang pagkakataon ay kinaya kong hindi siya habulin at hindi magmakaawa na ako lang ang piliin niya. Sa unang pagkakataon ay naisip ko din, Papa Dudut, na mahalin ko muna ang aking sarili. Sa dami ng aking pinagdaanan ay hindi ko akalain na makaka-move on din ako. Totoo nga ang sabi nila na kapag nagmahal ka ng sobra, akala mo'y ikakamatay mo na kapag nawala siya sa buhay mo. Pero hindi mo alam na kaya pala nangyari yon sa'yo ay para mas makilala mo at matutunan mong pahalagahan ng iyong sarili. Because you deserve to be the choice and not just an option. Akala ko'y hindi na ako makaka-move on pa kay Elise na halos isang dekada kong minahal. At pinagsiksikan ko pa ang sarili ko sa kanya. Pero wala ding nangyari. Ang huli kong balita sa kanya, Papa Dudut, ay nakapag-asawa na rin ito at may 3 ng anak. Minsan tuwing iniisip ko ang lahat ng ginawa ko para kay Elise ay pinagtatawanan ko ang sarili ko. Ganun pala ako kadesperado para lang mahalin.
Nagpapasalamat ako kay Elise dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko matututunan kung paano ang magmahal ng walang hinihinging kahit na anumang kapalit. Sa una, mahirap talagang mag-move on para sa pag-ibig na akala mo'y posible. Pero kung pipiliin mong maniwala na ang lahat ng bagay ay may rason kung bakit nangyayari, ay mas mabilis ang paglimot mo. Magpapasalamat ka na lang na hindi mo tinuloy dahil mas may magandang bagay pala ang naghihintay sa iyo. Ang sabi nga nila, kapag may nawawala ay may dumarating. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay 5 taon na kaming kasal ni Andrea at nabiyayaan ng isang munting anghel. At sigurado ako na sa ngayon, ako na ang bida at hindi second lead o extra lang sa aking storya. Maraming salamat, Papa Dudut, sa oportunidad na binigay ninyo sa akin para ma-share ko sa inyo ang aking kwento. Avid listener po kami ni Mrs. sa inyo at sana'y magkaroon po kami ng chance na makilala kayo ng personal. Sana ay marami din pong kabarangay natin ang na-inspire sa aking ibinahaging kwento. God bless and more power. Ang inyong kabarangay, Cedric. Lahat tayo, kabarangay, ay nangangarap na mahalin ng taong ating iniibig. Pero hindi lahat ay sineswerteng makuha ang kanilang kagustuhan dahil kadalasan ay sablay tayo sa love. Na kung sino pa yung gustong-gusto natin ay ayaw sa atin. At kung sino yung ayaw natin ay yung pa yung may gusto sa atin. Magulo ang pagmamahal, pero syempre kung mahal mo ang isang tao ay gagawin mo ang lahat para sa kanya. At kung pagkatapos mong gawin ang lahat ay wala pa rin, siguro ay kailangan mo munang mahalin ang sarili mo. Huwag pumayag na maging pansamantala lang at panandali ang kaligayahan because you deserve more than that. Dahil sa ating kwento, dapat tayo ang bida at huwag nating hayaang may ibang taong kumuha ng spotlight sa atin at maging tauhan lang tayo at extra. Ang story natin sa araw na to ay sa direksyon ni Marie Eden Soriano. Ang ating theme song naman ay kinanta ni Joe Peril at ni JB Ramos sa tulong ni Maestro Jimmy Jurado. Ako po ang inyong Mr. Love Stories, Papa Dudut, sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories.